Hey guys! Welcome back sa aking channel. This is Master Renz at sa videong ito, manonood tayo kay Sir Crips na ang pamagat ay 5 multong nakuhanan ng camera na susukat kung gaano ka ba talaga katapang. Tingnan natin, mukhang nakakatakot to ah. So mag-subscribe kayo dito kay Sir Crips. Saka syempre, mag-subscribe kayo sa aking channel na Master Renz para lagi tayong magkasama sa panonood at pakiclick na rin po ang bell button para lagi tayong magkasama or lagi kayong update sa aking mga bagong video. Okay, ano pang iniintay natin? Let's go sa go! Ano, may pa ganun ah. Ang Signs and Signals Paranormal Duo ay bumisita sa isang lumang simbahan na makailang ulit na rin nilang napuntahan. Pero ito ang unang pagkakataon na maitatampo ko sila dito sa ating channel. Sa muli nilang pagbisita sa lumang simbahan, nag-set up sila ng isang camera sa isang bahagi ng simbahan para malaman kung meron ba itong makukuhanan. At sinubukan nilang kausapin at hamunin ang mga di umano'y espiritu na nandito. Pag mga lumang simbahan, lagi ko na din yan. Na may mga napapanood ako na didinig din na may mga papahamdam din daw dyan. Pinakapagtataka lang bakit kaya. Magparamdam o magpakita. Come on, do something. You know you want to do something. Come on. Nako, We here. We waiting. You got a whole naghahanap lang ng away sa kalye. Kung tawagin yung multo, mas mamaya pag nagpakita, nagpahamdam, tatakbo. crowd watching you, bro. Come on, do something. Show yourself. Do something. Uy! Ayun na nga ba? That sounded like it was from back there too. Minuha mo eh. If it was back there, we definitely got it. Yep. What'd it do? It's the usual, dude. It definitely got that on camera. It definitely got it. This place is bonkers, dude. Sa ginawa nilang paghamon sa mga di humanay espiritu, nakuha na ng kamerang iniwan nila ang pagpagsak ng mga libro na mistulang may naglaglag nito na hindi nakikita. Oh, that's what I'm saying. It's just gonna run over there. That's what you don't care. Oh my god! Oh my god! Naku pat. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! I f***ed up my camera, dude. I f***ed up. I f***ed up my knee. Sa pagpapatuloy ay nakarinig naman ng dalawa ng mga makapanindig balahibo na yabag na palapit. At bagamat napaatras at kinalabutan sila dito, ay pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang pag-iikot. Nako. Nakita mo ba? Oo. Sa bahaging ito makikita ang isang itim na figura na nakaupo at mistulang pinagmamasdan lang ang dalawa na walang kaalam-alam sa nakakapangilabot na nakuhanan nila. Eh. Sapating nga natin ah. Ayan no. Mukhang pinagmamasdan lang sila. Kaya shadow. Ito ang ika-6 na pagbisita nila sa lumang simbahan at tila palala ng palala at palakas ng palakas sa mga pagpaparamdam. Sa susunod ay itatampo ko naman ang una nilang pagbisita dito. Pero ito nga kaya ang di umano'y espiritu sa lumang simbahan? Kayo, ano sa palagay nyo? 6. Tapos palala ng palala.
eh talagang maiirita, magagalit ang multo niyan. Maiirita na. Baka sabihin eh, sasawa na sa dinami-daming ghost hunter sa mundo, sila ulit ang pupunta. Sina Kevin at Fabio ng Archivo Extinto Channel ay bumisita sa isang abandonadong bahay ampunan na ipinasara mula noong mapabalita na ang pare ng ampunan ay inungulan Ang ganda naman ito, no? Ampunan, ganyan kaganda. siya at pinapatay ang mga bata. Dahil dito ay pinaniniwalaan na ang ampunan na ito ay haunted at pinamumugaran pa rin ng espiritu ng mga batang pinaslang ng pare. Sa pagpasok pa lang halos ng dalawa sa abandonadong gusali, nagumpisa na agad ang mga pagpaparamdam. Uy! Meron, no? May aso. Kasama nila yan. Sa una ay nakarinig na agad ang dalawa ng mga mahihinang boses ng bata. Pero wala naman silang nakikita na kahit ano. Nako. Sa pagpapatuloy nakarinig naman ng dalawa ng mga makapanindig balahibo na tinig ng mga bata na tila tumatawa at kumakanta. Matapos nito ay sinubukan naman nilang pumanik sa itaas, pero habang nandito sila ay may nakuhanan ang kanilang kamera. Mira estas manchas. ¿Ya viste? Sí. En la pared. Ang dugo. Pero Ang dugo. sangre o pintura. Por todos lados hay manchas así, muy similares, pero no sé si sea... Seguro esto es sangre. Lo que se ve más café es sangre, güey. Aquí hay más sangre. Manos por todos lados. Alam niyo sa akin lang, nakakatakot siya. Kasi syempre abandonado na siya, tapos may mga namatay. At same time nakakaawa kasi mga bata yung mga pinatay. Imagine, mga muhang edad na kami sa kanila for sure may pangarap sa buhay na mag-succeed sa buhay. Tapos and yet, dahil lang doon sa paking yun, pinatay sila. Nasira lahat ng pangarap nila. Uy!
Habang ang dalawa ay nasa hagdanan, nakakita sila ng mga bakas na hindi sila sigurado kung kamay na may dugo o pintura. Pero nang makapanik na sila sa itaas, makikita sa ibaba ang tila isang batang lalaki na nakatayo at tila Dilim, pinagmamasdan lang sila. Ayun nga. Sa akin lang hindi ko alam kung totoo or hindi. Kung iba sabihin hindi, gawa-gawa lang yan. Anong ginagawa ng bata dyan sa ganyang kadilim na lugar? Sa ganyan nakatayo lang. Diba? So, for me mukhang legit to. Isa nga kaya ito sa multo ng mga batang pinaslang ng pare? Ang mga boses kaya na nakuhanan nila ay magpapatunay na ang kaluluwa ng mga batang ito ay nandito pa rin sa ampunang ito. Ano sa tingin nyo? Sina Luisa Tudin ng Terror al Extremo ay bumisita sa isang abandonadong kubo sa Mexico na nasa tagong lugar at pinaniniwala ang haunted. Sa pagdating ng dalawa sa lugar, sinubukan na lang patayin ng mga ilaw at dito ay nakuhanan agad nila ito. Casi no se ve. ¿Esa hora no se ve? No, es que sí, no sé. Nako. No sé si se reflejó. Uy! Si pasó alguien, Luis. No inventes, carnal. Prende la luz. Pero allí, enfrente de ti. Makikita ang tila isang tao na dumaan sa bintanang ito ng kubo. Pero ang kakaiba dito, kung susukatin mo ang taas nito, ay di hamak na mas malaki ito kumpara sa isang normal na tao. Oo nga, Pero no? hindi lang ito ang pagkakataon na nakuhanan nila ito. Baka naman kapre yun. No? Kapre, Mexico? Tagang Mexico yun. Kapre na Mexican version. Joke lang po. Uy, ay sumilip oh. Creo que ahí se ve algo, ¿no? En la capilla, hermano. Sí, sí Takbo. hay algo ahí. Ay no, nawala. En la capilla, hermano. Sí, hay algo ahí. Boom. Nawala. Pero solamente que se agacha la cor, ¿pero dónde? Pues no sé, pues aquí. Muling nakita ng dalawa ang imahe na nakasilip mula sa isa pang kubo. Pero nang mapansin nito na nakikita siya ng dalawa, ay agad naman itong nagtago. At nang puntahan nito ng dalawa, hindi na nila nakita ang imahe. Pero sa patuloy na paglilibot ng dalawa sa paligid ng kubo, Meron pa. Ngayon. Mira, Odín, está allá adentro. ¿Dónde, hermano? Estaba aquí en la ventana. Aquí. muling nagpakita sa kanila ang imahe na mistulang nakamasid lang sa kanila sa kabuuan ng kanilang paglilibot. Pero katulad nung una, nang lapitan at puntahan nila ito, ay bigla na lang din itong nawala. Katakot no. Parang si Mike Myers ba yun?
Totoo nga kaya ang kanilang mga nakuhanan sa bidyong ito? Haunted nga kaya ang abandonadong kubong ito? Isa nga kaya itong multo o entity? Kung hindi naman ito multo o entity, ano sa tingin nyo ang isang ito? Si Ghost Hunter 44 na isang Pinoy Ghost Hunter ay bumisita sa isang eco park sa Maragusan, Davao de Oro para maglibot at Pilipino. malaman kung totoo nga bang may nagpaparamdam dito. At sa umpisa pa nga lang ng kanyang paglilibot ay may napansin na agad ang kanyang mga viewers. Ah, ayun. Pasok natin guys. Uy. Nakita mo ba? Nakita Sa ko. likod ng isang puno makikita Tayo. na tila may nakatago na isang itim na imahe na mistulang isang tao na nakadamit na itim. Pero hindi lang ito ang pagkakataon na nakuhanan niya ito. Natin akitin itong ano to. Andun. Sobrang creepy na lugar. Sobrang kakatakot dito guys. Oh, Tatanungin kita ulit. Nakita mo ba? Nakita ko. Habang papanik si Ghost Hunters 44 sa itaas na bahagi ng parke, makikitang muli ang isang itim na imahe na nakatago sa mga kawayang ito. Pero ilang minuto pa ang lumipas, nang muli itong matapatan ng kamera, ay wala na ito. Hindi niya ito napansin ng mga oras na nandito siya o nung ine-edit niya pa lang ang video. At itinuro lang ito sa kanya ng kanyang mga viewers. Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng video ito at ang iba pa niyang mga videos, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel na Ghost Hunters 44. Sa akin lang, kung napansin niya yun, mag-react siya nung oras na yun. Pero based sa napanood natin, walang reaction eh. Normal na nagbibideo lang siya. So technically, exploration lang talaga, napansin ko. So technically nga, hindi niya napansin yung itim na imahe. Ewan ko para sa akin lang. Nako, Ang bidyong ito ay kuha ng isang lalaki mula sa isang abandonadong eskwelahan sa Indonesia. At habang ang lalaking ito ay nasa loob ng isang classroom, ay mukhang nakuhanan niya ang gusto niyang makuhanan. uy. Oh, uy. Ngayon. Gumalaw. Isang upuan ang gumalaw at nalaglag sa sahig. At maya-maya pa'y gumalaw naman ang lamesang ito. Pero mas nanindig ang kanyang balahibo nang makita niyang gumagalaw ang board na ito. Gayunpaman, nanatili pa rin siya sa loob ng classroom
na sa tingin ko ay hindi magandang ideya dahil ang mga sumunod na nangyari ay mas nakapangingilabot. Uy. Dapat umalis ka na. Nanginginig yung tuhod nyo. Nox. Oops. Uy! Mahirap dayain yun ah. Mahirap dayain yun. Lalo na't pansin ko walang tali dyan. Tapos nung nakabagsak na, okay yung bumagsak siguro baka may dumaan na daga doon sa lamesa or doon sa lamesa kasi doon sa lamesa naman pala. Wala naman tali. Halatang gumalaw siya mag-isa. Sa upuan, baka may daga pero hindi. Baysa na napapanood ko, walang daya eh. Legit na legit. Nako. Nako, wala oh. Walang tali oh. Nako! Uy! Napatas siya oh. Yun oh. Gumalaw at tumayo ng kusa ang upuan at unti-unti itong humarap sa kanya. Pero ang mas nakapangingilabot dito ay ang pagdaan ng tila isang batang babae sa bintanang ito. Oh! Ang creepy ah. Bagamat natigilan siya saglit dahil sa kanyang nakita, agad siyang lumabas para kumpirmahin kung ano ang kanyang nakita at wala namang babae na naroon. Pero totoo nga kaya ang kanyang mga nakuhanan sa bidyong ito? Posible nga kaya na isa itong multo ng estudyanteng pumanaw sa eskwelahan? Pero kung totoo man ito o hindi, masasabi kong napaka-creepy ng bidyong ito. Napaka-creepy talaga. Yung tumayo na mag-isa yung upuan. Di ba nakakatakot na yun? Tapos may makikita ka pang ganyan. Di ba? Uy. Isang gabi Pusa. nag-alarm ang ring camera ni Facebook user, Summer Rushing. At madalas nagiging sanhi nito ay ang mga pusang dumadaan sa tapat ng kanilang tahanan. Pero nang i-check niya ang kuha ng camera sa pagkakataong ito, ay nagulat siya nang makita niya ito. Uy. Nawala. Oh. Nawala yung pusa. Nakuha ng camera ang dalawang pusang ito na isang itim at puti. Pero ang kakaiba dito ay nang tumakbo ang puting pusa ay mistulang naglaho ito sa hangin. Habang ang isang pusa naman ay malinaw pa rin na makikita sa video. O yun nga eh. Mayroon pa. Nagtrending noon sa Facebook ang bidyong ito na mula kay Facebook user Ricardo Vargas at nangyari di umano ito sa isang train station sa Mexico. Meron. May tren? Pero walang, may tunog ng tren. May tren, may tunog ng tren pero walang tren na dumadaan. Katakot yun ah. Hindi kaya ang tawag dyan, ghost train. Ah, tama ba? Ghost train. Maririnig sa video ang tunog ng tren na tila malapit lang kay Ricardo. Pero ang nakapagtataka dito
ay wala ka namang makikitang trend sa video Yun nito. nga eh. At dito na nagtatapos ang ating video. Yun. Tapos din. Kagulat yung sa isang huling, yung sa classroom. Ang creepy nun. So yun. Subscribe kayo dito kay Sir Crips. Napakaganda ng mga video nito. Tsaka syempre, mag-subscribe kayo sa aking channel na Master Renz para lagi tayong magkasama sa panonood. Okay? Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.